I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Anyway, mayroon akong upload videos updates. Shoutout sa mga Marcos Luile supporters Filipino and OFW. Tungkol po dito kay doon sa sinasabi ni Attorney Bundok, ni Jimmy Bundok. Abogado 'yun, 'di ba? Mayroon kasing siyang sinabi. Ang sinabi niya kasi, yung warrant of arrest daw ng ICC pwede daw i-serve sa kanya. Oh. Saan kayo makakita niyan? My gosh, di kayo naloka. Ngayon, sinupalpal siya ngayon ni Ombudsman Remulla. Ayan yung sinabi guys, sabi ng News Abante. Hindi nag-practice o absensya noong tinuro iyan. Oh, you see? Pwede ba yun? Isa-serve sa mga abogado ang warrant of arrest ng ICC? Who you? Aba, ikaw ba ang pamahalaan? My gosh, saan naman ang utak nito? Hindi ako abogado. Pero nakikinig ako sa mga sa mga batikan na abogado. Saan kayo makakitang ganyan? Kaya marami talagang mga lawyers na nag-react dito sa sinasabi ni Jimmy Bundok. Ito guys yung sinabi niya, abogado naman po kami. Pwede naman sa amin i-serve. Pwede ba yun? So ibig sabihin, pagdating pala ng warrant galing sa ICC, sa kanya na lang talaga i-serve ganon. Hindi ba dadaan sa Pangulo, sa Chief Executive, sa DOJ or sa Ombudsman? O sa Supreme Court? Sa kanya na lang idiretso. My goodness. Ano ba 'yan? Kaya guys, sinusupalpal siya ni Ombudsman Remulla. Kaya yan yung sinabi. Para kumpleto detalyado, shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Luile supporters, Filipino and OFW. Ayan. Today is May 24, 2026. Ayan. Ito yung sinabi dito guys. Sabi dyan, Jimmy Bundok nilekturan ng Ombudsman. Oo, diba? Parang wala kasi siyang alam eh. Hindi yata nag-aaral or hindi yata nakikinig. Nakakatawa talaga to si Bundok Sabi dito, basahin natin guys para alam natin, Naninindigan si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla na hindi maaring isilbi ang warrant of arrest sa abogado ng akusado. Di ba? Taliwas sa pahayag ni Attorney Jimmy Bundok na pwede itong gawin sa bansa. You see guys? My gosh. Saan kayo makakita dito sa ewan ko. DDS nga naman talaga. Yung mga style ng mga DDS. My gosh, kung ganito lang yung mga politician na uupo sa bansa natin, walang mangyayari. Kawawa ang batas dito sa mga to. Ilalagay nila sa isang lugar tapos sila ang masusunod. Ibig sabihin, ilalagay nila ang batas sa isang baul. Tapos itong mga to ang magiging batas sa kanilang pamumuno. Ika nga, they are above the law talaga. Parang ganun ang datingan, Sabi po dito guys, tuloy, ayon kay Remulla, supina ang pwedeng tanggapin ng abogado. Yun na nga, di ba guys? At hindi ang arrest warrant na isinisilbi lamang sa taong arestuhin ng mga autoridad. Naloko na talaga ito si Bundok, Wala talagang alam, Sabi ng Ombudsman, maaring hindi nag-practice ng law si Bundok, yun lang. Kaya hindi niya naisip na mali ang kanyang posisyon na pwedeng tanggapin ng abogado ang pagsilbi ng arrest warrant. Nako, pwede sigurong mag-aral siya uli guys. Hindi nag-practice o absensya noong tinuro iyan. Patutsada ng Remulla kay Bundok. Ang gusto kasi ni Bundok guys, isa-serve sa kanya. Dahil isa sa mga tayong abogado yata ni Bato, sa kanya isa-serve. Yung warrant galing sa ICC, di kayo naloka. Sabi ni Ombudsman Remulla, ang pwede lang is yung supina. Totoo naman yan, di ba guys? Tuloy natin ang pagbabasa. Sabi po dito, ayan, si Bundok ang tumatayong abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa, yes, na inisyuhan ng
arrest warrant ng International Criminal Court ICC dahil sa war on drugs ng dating administration. Supporter ni dating Pangulo Rodrigo Duterte si Bundok at tumatakbong senador pero natalo noong 25 eleksyon. Ayan, alam ko yon. Tumatakbong senador yung nagsabi nun. Buti na lang, hindi nanalo. Pambubuska ni Remulla kay Bundok. Ayun, buti nga hindi nanalo sa totoo lang. Oh. 'Di ba? Mabuti hindi nanalo. Kung nanalo 'yan, baka lalong naggandalit-litsi ang Senado. Ayan ang sabi ng Abante News Online, guys. Naninigas si Ombudsman Crispin Remulla. Ayan na hindi maaring isilbi ang warrant of arrest sa abogado ng akusado. Taliwas sa pahayag ni Attorney Jimmy Bundok na pwede itong gawin sa bansa. Hindi yata nagmamaster ito eh. 'Di ba? Parang tulad ni ni Garutay. Parang hindi sapat ang kaalaman pagdating sa batas na law. This is my guys my observation naman. Kasi parang walang alam pagdating sa batas. I don't know kahit sabihin mo na abogado siya, pero parang walang alam eh. Yun lang ang observation ko lang. Hindi ko alam kung lang, nagmaang-maangan lang, no? So, sabi po guys ng mga nagko-comment. Sabi po dito, Mark Agus, ang tunay na punto ng abogado dinaan lang sa biro at patutsada. Hay nako, dinaan nyo sa biro. Iba ang biro, iba yung totoong pagsasalita. Yan na naman kayo, mana kayo kay Digong eh. O, lagi na lang biro, ganon. Pagdating sa batas, biro na lang lagi, my gosh. Pag ganyan mga sensitibong mga sitwasyon, hindi po biro yan. Warrant of arrest galing sa International Court yan. So, paano nyo nagiging sinabi na pabiro yung sinabi ni Bundok? No, mali. Hindi ganun ang isang professional. Dapat pag abogado ka, laging laging based on facts lagi yung sinasabi mo. Kung ano yung totoo. Kung si Trillanes na pribadong tao lang ay pinayagang umasta na parang pulis at nagwasiwas ng warrant sa loob ng Senado, bakit kaming mga totoong legal counsel ni Bato ay hindi pwede? Hindi kayo talaga pwede. Hindi naman talaga kayo pwede as in. Si Trillanes naman, wala naman siguro problema doon, no? Kung mayroon siyang copy na ganun, pwede niya naman ipakita 'yon. Oh, 'di ba? At least, malay nyo, mayroon siyang nagpaalam siya or binigyan siya ng permission para ipakita 'yon, 'di ba? Oh, hindi natin alam, guys, no? Hindi naman siya abogado. Pero baka pinayagan siya na na mabigyan siya ng copy. O, diba? At least, permission to showing that ICC warrant. Diba? At least, naman siya. Hindi naman siguro siya abogado ni Bato. O, dahil siguro, pag abogado ni Bato yan, hindi niya ipakikita yung warrant na yan. Baka itatago pa. Tapos, sasabihin sa madlang people, ay, wala naman warrant of arrest. But actually, natanggap. Kaya minsan, ganun. Diba? Tsaka, hindi naman talaga pwede. Ayan. Ikaw yata rin muli ang walang utak. Paano mo sasabihin walang utak yung ombudsman? Naging ombudsman yan kung walang utak. Ikaw ang walang utak. 'Di ba? Pwede naman magsurat at amining nagkamali, pero ano ba aasahan sa mga DDS? Wala kang aasahan. Kasi they are gaslighting the issue eh. Always naman yun eh. 'Di ba? The real issue, pagdating sa mga DDS, ginagaslight nila yan. 'Di ba? Number one sila nagpapakalat ng fake news. Why nasabi ko yan? O, tingnan mo yung ginawa ni Jason Sa, nagpapakalat ng fake news. He is support Duterte family. Totoo, si Jason Sa. O, diba? Ayun, sila naman talaga number one na nagpapakalat ng fake news. So, yan, nakakahiya yung supalpalin ka mismo ng ombudsman. At tapos sabihin wala kang sapat na kaalaman. Absent ka nung panahon na yon. Nako, parang nakaka-hurt yun, diba? So, yun guys. Ano po ang masasabi nyo? Comment in comment section. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.